Naglalag siya. Ba yan? Nasira yung beauty ko. Nicole Umagadias. Charot. Oh guys, ito naman yung another very good news para sa mga DDS. Guys, ang mga DDS, what you are doing now is so right. Napakatuwid, napakatama, at ipagpatuloy nyo lang yan. Diba? I-spam nyo pa lahat ng mga ICC judges. Itodo nyo yan para mas mapadali yung sentensya. Diba? Gustong-gusto nyo yan. Lahat ng mga judges nilalait-lait nyo, lahat ng in-spam nyo, diba? Tapos sinasabihan nyo ang credentials ay hindi dapat maging judge because of the credentials. Mga ganun, kinikos mas matalino pa kayo yung mga judge. Ang dami yung mga sinasabi. Hindi daw credible, tapos daw, parang wala daw mga substance yung mga judge. Ha? Just go, are you sure? Are you certain? ICC judge na yan. You will not be, di ba, able to make it kung wala kang mataas na credential. At as in mataas ha, as in mataas, isipin mo, yung 30 years na may experience sa ICC, hindi pa rin siya judge, mas mataas pa yung judge doon. Di ba, B? Pero yung yung attorney ni, yun na lang basis nyo. Yung attorney ni Sara Duterte to defend former president. Di ba? Huwag kayong, pagpatuloy nyo lang yan, huwag kayong tumigil, B. Para mapabilis. Yung ginagawa nyo, that's the way of you losing your chances. Wala na nga kayong ka-chance manalo because of concrete evidence. Tapos, gaganyan-ganyan pa kayo. Yung ayaw nyo pa, lahat ng mga tao. Wala kahit sinong nag-aaway dun sa attorney ni Sara. I believe talaga kahit na paikot-ikutin pa, kahit sobrang confident yun, I believe na hindi niya kasi alam ang tunay na nangyari. Kaya sobrang sinasabi niya, I am very positive that we can have a strong defense. Pakinggan nyo muna nga to. Yung sinasabi niyo po kanina, Attorney Conte, no? So, ganun ba, sabi niyo kasi stricto ang ICC. Talaga bang tinitingnan nila ito na menos puntos kaagad ito? Onion skin ba sila kumpara sa strict? Meron na po bang ibang mga kaso na nakasama doon sa naka-engkaso dahil nasa ganitong klaseng taktika? Sa ngayon, wala. Unang pagkakataon ito na parang online yung mga atake. At usually nilang naiisip na atake ay may pinatay na witness, nawala yung... nga, sorry na putol kanina, nalobat siya. Blooming ang lola mo. Perfect, diba? Go girl. Testimonya. And that's the other side of offenses against the administration of justice. Yung hindi matutuloy yung trial kasi wala yung ebidensya. Itong particular na intimidating, influencing an official of the judge of the court, medyo bago. Kaya ayoko namang sabihin na hindi kilalanin ng korte ito dahil bago. Precisely, the Philippines has always been a precedent. First time na merong non-member state na tuloy-tuloy yung trial. First time na ganitong sinasabi yung paraan ng pagkahuli. First na Asian. Ayoko namang first din tayo na makasuhan o magkaroon ng kaso na ganito. Article 70 na ini-influensya yung korte. But what I'm saying is, they are taking note now. At titingnan nila yan, i-weigh nila yan, and yung korte pa naman, hilig mag-resibo. Napaka-stringent yan sa pag-resibo. Okay, di ba? Kaya ang ganda namin, B.O. Di ba sinasabihan ko kayo, guys, kung gawain nyo yan dito sa Pilipinas, never do that. Ang pinapababa ng mga DDS yung credibility ng Pilipinas. Diyos ko, third world na nga, baka maging sixth world country tayo. Di ba? Para tayong mga primerang chismosa pa ganun. Super, baka maban tayo sa communication, baka magkaroon ng request na mawalan tayo ng komunikasyon, di ba? Dahil sa ginagawa nyo, it's so sad na hindi nagagana yung batas natin dito kapag ganyan yung ginawa nyo. May paano pa naman na babalik tayo sa ICC, di ba? Bumalik na lang para sa mga abusado. Kahit si PBBM, if may mga gagawin siyang mga masasama, he deserves to be punished by the ICC kasi yun yung parang highest international court. Di ba? Ano kayo saka tayong magtulong-tulong na magkaroon ng ganyan. Kasi kung walang-wala na pala talaga ni Duterte, walang-wala nang kayang mag-resolve ng kaso niya, as Trillanes said, alam nila na yung ICC yung makakatulong talaga. Kaya bago pa man mawala tayo ng tuluyan sa ICC, nakapag-file na sila ng kaso or nag-file na sila ng kaso. Diba? Or at least yung kaso naman, I'm not so certain but at least yung kaso naman is talagang kasali pa rin yung mga crime na nangyari. O diba? Kahit kaya galit na galit si 30 kaya Trillanes. Anyway, go madam. Ako, ang isang kinikinig ako, si Judge. Personal page na yun.
kung i-report niya sa ICC that she feels threatened, she feels harassed, she feels there's a threat to her life, Yes. the court, and she reports it to the court could act on it and Paano? know how. Oo. I mean, what falls within the realm of possibilities if the court will act on it? It could just be a report na I'm doing this or manifestation, or it could be the court could issue an order. Nakakahiya kayo. One of the statements more recently that the court put out regarding this na yung kaming away-awayan na kasi may ganitong kaso ay nung ginawa ng US yung kanilang sanctions. So sa Senado ng US, pinropose yan. Dapat lahat ng mga ayaw kasi nila sa ICC dahil dun sa Israel situation, conflict ng Israel. Sabi ng US Senate, alam nyo, dapat lahat ng ICC individuals ipakulong. Kung matindihan. Ngayon, ang sanctions ay bawal papasukin sa US, kakansilahan ng visa, tapos assets freeze or assets, property blocking rather. Property blocking, hindi kayo pwedeng makipag-transaction sa American government, sa American companies. Nag-issue dito ng statement ang ICC na, ingat-ingat kayo. It could be as, kung that light as that, na statement lang, pagtak na, next time na mangyari ito Kaya ayokong sana maging example yung Pilipinas na yung korte masampulan. Attack. Yes. Pero, Attorney Conti, balikan ko lang yung isang puntong sinabi nyo kanina because klaro na sinabi nyo it may backfire dito sa mga taktikang ginagawa nila. Pero may sinabi rin po kayo kanina that it may lead to additional charges. Anong klaseng mga charges ito? And if magbunga nga ng additional charges, sino ang magsasampa nito? Kayo ulit? Posible. Posible yan. Kung sino ang may hawak ng informasyon. Pero sa ICC kasi di ba parang wala namang complainants or private complainants. Yung prosecutor pa rin. So ngayon yung kaso ay prosecutor, the office of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Pwede magkaroon ng additional charge. And this crime, ako ang nakikita ko kung maidikit. Kung maidikit o makakuha ng nexus o connection kay Duterte na ito ay kalkulado, ito ay coordinated, baka sa kanya ay dagdag 5 taon and or fine. No, but I still don't get the connection Even if Prosecutor Karim Khan says that, this is coordinated, this is well thought of, how does that amount to a crime na pwede niyang itahi dun sa existing charges against the former president? Technically, parang while talikit siya ng existing charges, it's an independent crime. It's an independent offense. At ito, kumbaga, pinapunish niya yung hindi makakilos na maayos yung korte, yung i-intimidate siya. Kumbaga, it's the process, it's the procedure, na sana we maintain a fair and impartial trial. So, galing niya, no? Ni attorney din. More than substantial charges, nakadikit siya ng killings, etc. Okay, so antabayan din charges ito. Diba? Yun lang naman, mga baby girls. Ito nyo pa. Kulang pa yun lahat ng relative ng judge. Ito nyo. Personal page pa naman. Naharas nyo Kulang pa yung verse. Boys and girls verse. Girls. Diba? Kulang pa yun. Ito nyo. Tulungan ko kayo. Alamin natin lahat ng pamilya, relatives nyo. Isa nyo. Ito nyo. Siraan nyo lalo para mas mapadali yung kaso ni Digong. Total. Diba? Kaya din naman yung nag-udyok talaga sa pamahalaan na makipagtulungan dahil sa kakatrol nyo. Nag-DDS talaga. Diyos ko. Sayang pa naman papuri kung pinakamatalino kayo sa buong daigdig. Pati sa ibang mundo. Talo nyo pa alien Kakatalinuhan. Kakagigil. Makakatulog na nga. Kakagigil kayo.